Hello mga beng! Welcome back to our YouTube channel. Ayan mga beng, pasensya na po kayo kung ngayon lang ulit kami nakapag-upload ng vlog kasi po nagka-problema po yung aming Wi-Fi. Kasi po yung aming Wi-Fi Wi-Fi. Kasi po yung aming deload lang po yung aming Wi-Fi. So, ayun, nagka-problema. Halos 1 week kaming walang internet. Wala talaga siyang connection, as in wala. Buti, bumalik siya kahapon lang, na parang kahapon. Yun, bumalik siya, nagkaroon siya kahapon. Isang araw pa. So, kaso wala, putol-putol pa rin talaga. Meron po siya, pero yung manood ka man lang ng YouTube, 144 na yung quality, ayaw pa talaga mag-play, sobrang bagal. So, ayun, buti na lang ngayon, medyo okay na siya. Kaya nakapag-upload na kami ng vlog. Likot mo naman, Bubbles. Itong vlog na to mga ubeng, marami pong nagre-request. Ito po ay, yung aming love story. Part 2 na po yan. Part 2 na, mga ubeng. Kasi meron na po kaming nai-upload dati, kaya lang medyo mahina yung boses. Kasi wala pa kaming mic nung time na yon. Yes. At 2021 pa yata yon. No? Parang 2021 pa Hindi ko nga sure. yung last, namin yung... So, ang matandaan. Ang dami nagre-request po. So, ito, inulit po namin para po malinaw din dun sa iba. At ito rin po yung mga tinanong po sa amin ni na Sir Julius Babaw nung na-interview po kami sa Julius and Babaw na show sa TV5. Ano ka ba? Hindi kita ginugupitan, huwag ka mag-alala. Pinaprank lang so, kita. Ito po, umpisa na natin mga ubeng. Nag-start po yung love story namin. Nakita ko na po siya 2016 pa lang po, nakikita ko na siya. Paano siya, yung naglalakad-lakad po dun sa may malapit po sa bahay namin. 2016, lagi po siyang napunta sa 7-Eleven. Ayun. Kaya mo gano'n? 7-Eleven. Doon nga po, ayun pala mga ubeng, hindi ko makakalimutan yung 7-Eleven na yun. Kasi doon po ako muntikan ng makabasag ng mga alak, yung mamahalin, yung mga red wine. Kasi po, ang nangyari nun, nando siya sa counter. Hindi ko alam kung parang nagbabayad na siya. Tsaka may inabot siyang ano yun, yung may click, yung may points. Bumibili ako. Kita ko na siya noon. Sabi ko. Kasi, bibili ako ng card. Kasi ang nabili ko nung unang card dati, yung kulay dilaw, ang color. Okay. Nakukyutan ako doon sa mga design. Kaya nagpalit ka. Kasi, parang doodle. Yun yung pala yun. Kaya pala yun yung nakita ko, parang nakikipag-anuhan siya doon sa counter. Pag-anuhan! Yung nakikipag-usap. Parang nakikipag-anuhan. Nakikipag-usapan yung parang ito yung may binababa kang card, may binababa kang card na usap. Yun nga. Pag-communicate. Babae kaya kausap mo. Pag-anuhan Babae kausap mo, no? Yung nasa counter. Di, syempre ako, nakatingin po sa kanya. Ganun yung tingin ko. Habang naglalakad ako. Wait lang. Tapos hindi kasi yung sumunod kasi na inaano nilang card, kulay violet, kulay purple. Basta yun na po yun. Kung alam niyo yun sa 7-Eleven, yung may click up, yung may click na yung may points na card, kapag bibili ka, lalagay yung points doon, pwede mong pambili. So, nakita ko siya nung time na yun. Ngayon nga, naglalakad ako. Siyempre, hindi ako nakatingin sa nilalakaran ko sa kanya. Siyempre, na-starstruck ako. Kumbaga, wow! Si crush nakita ko na naman. Naglalakad ako. Kasi hindi ko po alam mga ubeng, babangga na pala ako dun sa mga bote ng alak. Kung nabasag ko yun, patay. Mamahalin pa naman yung mga alak sa 7-Eleven. Naumpog ako, buti, walang nalaglag. Tapos napatingin sa akin yung nasa counter yung counter, yung cashier, sa cashier. Di sabi ko, gumanon po ako, sorry po, lumabas na ako. Sa sobrang hiya ko, kasi nga, naumpog ako dun sa lumabas na ako. Tapos inabangan ko siyang lumabas doon. Nagtatago ako sa isang pader na gano'n, tinitingnan ko siyang lumabas. Yun. Hanggang sa tinignan ko kung saan siya pupunta. Tapos yun, nakita ko yung pinakabahay niya. Tapos, meron nga ito. Tapos, ang nalungkot lang ako mga ubeng. Meron ako kasi nakikita niyang kasama na lagi niya kasama ng lalaki. So, isip ko, ay, wala na naman. Si crush may kasama. Wala na, malabo na ako. Sabi na nga ba, ginanong ko po yung sarili ko. Sabi na siya, JR, huwag ka nang mangarap eh. Ginanong ko po, sabi ko, tama na. At tama na, huwag ka nang, ayun, may boyfriend na, tama na.
Kaya, tapos may narinig din po ako nung, syempre, alam niyo yung mga Marites. Sabi, oo, mag-jowa yan, pre. Ginaganon ako. Di lalo na akong pinanghinaan. Tapos, nung naging kami na ni Patricia, yun niya, sinabi niya na best friend niya lang pala yun. Tapos, 2017. Hindi lang best friend. Sa classmate ko lang yun. Classmate pala, o yun. Tapos, 2017, nakita ko po siya dun sa resort, sa isang resort. Tapos, di nagpapapicture siya dun sa may birthday celebrant. Nakita ko siya. Nauna siya sa amin. Sabi ko, hala, sa stage, si Crush. Sabi ko, dapat nung time na yon magpapakilala na ako, kaso wala. Naunahan pa rin ako ng hiya. Kumbaga, Torpe! Ay, wag na nga lang, wag na. Sabi ko, Torpe! okay, after 1 year ulit, eto na, 2018. Ayan guys, 2018. Doon uli sa resort na yon, same resort. And, birthday din nung tropa namin, yun, yung nag-birthday din nung 2017, si Ara Loyola, ayan. Shoutout sa'yo, Ara Loyola, ayan. Salamat sa'yo at in-invite mo ako nung 2017, 2018, ayan. Kaya nakalala ko si Patricia, ayan. So, nung 2018, ayun nga, di ando na ako, nag-celebrate ulit ng birthday ni Ara. Nakita ko na naman siya. Nung time na yun naman, may nagbabanda, mga ubeng. E di, syempre, di ba, alam niyo naman ako, nagigitara, nagbabanda. Ang balak ko talaga, pagkakain ko, mga ubeng, aalis na ako, parang eat and run. Ganun gagawin ko. So, biglang lumapit sa mic yung may birthday, yung birthday celebrant, sabi tinatawagan ko nga po pala si JR Oliva na pwede akong tugtugan dito sa harapan sa gulo. Ulit po, tinatawag ko po. Ginana pa, ulit-ulit. Sabi ko. Tapos nakita ko ng mga tropa ko, sabi, pre, tawag ka dun sa harapan. Pinatutugtog ko, hindi, uwi na ako. Pagkakain ko, uwi na ako. Sabi, eat and run daw ako. Nakita na ako ni Ara. Sabi, hindi ka rito. Di yun na. Tumugtog na ako. Wala akong nagawa. Una, nag-drums muna ako. Drums. Tapos, andun na siya. Nasa harapan. Kita ko siya. Kaya doon kasi ako pinaupo. Nagigitara. Nagda-drums ako. Yung sombrero ko po nakaganon. Alam niyo yung parang hindi kita yung mukha niyo nakaganon. Nakaganon yung sombrero ko. Tago. Habang nagda-drums ako. Nagda-drums ako. Pag-angat ko kasi nakikita ko siya. Kaya yung sombrero ko. Tapos, biglang sabi nung boyfriend nung ate nung may birthday. Sabi, uy, JR, pwede namang mag-gitara ka kasi gitarista ka naman talaga. So, wala po ako nagawa. Di, nag-gitara ako. Yun na, hanggang sa nag-gitara ako. Siyempre, mag-gitara ka, nasa harapan ka. Doon ka pepesto. Ngayon, yung pagpesto ko po yun, nasa harapan ka si Patricia. Habang nagigitara ako, nakayuko talaga ako, mga ubing, nakaganyan ako. Pero natugtog ako, kaya lang nakayuko. Tapos, narinig ko, irit siya ng irit. Irit po ng irit talaga, yung pala siya na yon. Irit ng irit. Sabi ko, wala. Sabi ko, si Crush, irit ng irit. Parang nagkalakas na ako ng loob. Pero, after nung gabing yun, hindi pa rin ako nagkalakas ng loob para magpakilala. Ang nangyari, tinanong ko yung tropa ko, yun yung may birthday, si Ara. Sabi ko, ano pangalan nung ayun o, yung nasa harapan ko kanina. Si Patricia. Ang mali ko naman, hindi ko po itinanong yung ipilido. Basta sabi lang sa akin, Patricia. Sabi ko, hala, paano ko hahanapin to? Hindi ko man lang tinanong yung ipilido. Ngayon, ginawa ko, sinearch ko sa friend niya, ni Ara. Nagmalaspay. Nagmalaspay ako. Patricia lang ang sinearch ko. Siyempre, yun lang nalaman ko. Hinanap ang lumabas na Patricia, 8. Sabi ko, hala, alin yun dito? Iniisa-isa ko talaga. Tapos yung pang-apat, yun na. Nakita ko na yung picture niya. Nakita ko yung picture niya din. Yun na, sabi ko, minessage ko na siya nung gabing yun. Di pala, nung kinagabihan. Nung kinabukasan. Parang di mo alam kung ano sasabihin mo. Kinabukasan. Minessage ko na siya. Sabi ko, hi. Hi. Sabi ko, hi. Tapos, wala, hindi siya Siyempre, hindi pa kami friend eh. Hindi siya sumasagot. Siguro mga after
30 minutes yata nung nakita kong biglang may reply. Okay, hello. Sabi niya, hello. Tapos sabi ko, tatandaan mo po ba ako? Sabi ko, ako yung nagigitara kagabi sa birthday niya. Tapos nag-reply siya. Sabi niya, ay, alin yung parang bata. Sabi niya sa akin gano'n. Eh, hindi ko makalimutan yung sabi ko sa kanya, aray ko naman. Sabi ko, ouch. Sabi niya, pero sabi niya, ikaw pala yun. Ang galing-galing mo. Sabi niya gano'n. Sabi niya sa akin, ikaw yung nakasombrelo. Yun nga, sabi niya yung parang bata. Hindi ko makalimutan yun. Nagpopo pa yan. Oo, nagpopo ako, puro po. Puro po. Tapos sabi ko sa kanya, baka gusto mo po magpaturo mag-gitara. Ayun na, doon na nag-umpisa. Nag-umpisa. Sinend ko po yung cellphone number ko. Ilang beses ko na yung sinasabihan, huwag ka na mag-post sa akin. Feeling ko namang matanda na ako. Eh, sabi ko sa kanya, ganun talaga po ako sa sa kahit mga, minsan tropa ko na yan, mga nagpo talaga ako ganyan. Tapos yun na, doon nag-umpisa. Pagbigay ko ng number ko, nagulat ako, kinabukasan, tumawag siya sa akin. Akala ko magpapaturo na ng gitara. Inayos ko agad si gitara. Kasi ito na eh. Yung pala sabi niya, pwede mo ba akong samahan? Bibili ako ng gamot. Ayun. Naglakad kami papuntang plaza. Na siyempre ako, naglalakad kami. Wala, hindi ako nagsasalita. Nahihiya ako. Ang ganun lang siya. Naglalakad ka, nakaganon lang. Nakaganon siya, nakatungo. Nakatungo ko, guys, mga ubeng, nakatungo ko na. Atong ganon. Tapos siya, salita siya ng salita, pero ako nakatungo akong gano'n. Ang pangit niya. Alam mo ba yung, para tuloy ako nagsasalita mag-isa. Alam mo ba, nung nagigitara ka, alam mo ba, tuwa ako sa'yo kasi gano'n, pero siya nakaganon lang. Ganun lang siya. Tapos, nahihiya kasi ako mga ubing. Tapos sabi ko, diba? Alam mo ba, tapos doon nagda-drum ka. Kasi ako, di ako marunong mag-drums eh. Tapos, alam mo ba, hindi rin ako marunong mag-gitara. Gusto ko mag-gitara noon. Kaso, ganun. Ang dami ko sinasabi, tapos siya nakaganon lang. Sabi niya, nahihiya kasi ako mga ubing. Promise. Tapos, para talaga ako nagkasalita mag-isa. Hanggang sa umuwi kami, mga ubeng. Promise, hanggang sa umuwi kami, naglalakad, ganun pa rin, nakatungo pa rin ako. Alam mo ba yung, nung hanggang nandun na kami sa may bayan, sabi ko, alam mo ba ganun? Tapos, siya nakaganon pa rin. Di sabi ko, Hoy. Tapos sabi niya sa akin, po. Tapos, sabi ko, bakit mo ba ako pinupo? Wala ako. Ganun. Tapos sabi niya, wala. Sabi ko, wag ka nga tumungo. Naalala niya pala. Naalala niya pa mga ubeng. Sabi ko, wag ka nga tumungo. Tapos yun, mga ubeng. Titingin, tapos sabi niya, okay, sige. Nakaganon siya. Nakaganon. Tapos sabi, okay. Tapos ang ginawa naman niya, mukha naman siyang tulig. Hindi nga siya tumungo, nakaganon lang naman siya. Mukhang tulig. Kasi, hindi nga siya tumungo. Oo. Pero ang ginawa niya, naglalakad siya, nakaganon lang naman. Nakaganon lang siya. Tapos, di ang sabi ko, yung habang nakaganon lang siya, sabi ko, Huy, baka naman mauntog ka dyan. Kanina mo pa ako tinitingnan, ayos ka lang. Okay, mga so, fast forward na tayo kasi baka sobrang humaba na to. Abutin tayo ng 1 oras. Sa totoo lang. Kasi mukha kasi siya talagang tulig. Sa totoo lang, mga ubeng, pag ikinuwento namin lahat, mas kulang ang 1 oras. So, fast forward na. Ngayon na, may time, nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, pwede ba akong wala pa doon, wait lang. Fast forward na nga. Huwag mo ganun agad. Hahaba masyado yung natin. Hindi mo naman totally yung sinabi mong manligaw. Oo nga, eto, naalala ko na. Sabi ko, pwede ba akong mag-apply? Iyon. Yung una. Oo, sabi ko, pwede ba akong mag-apply? Yung una, hindi ko pa yun hindi niya na-gets yung mag-apply. Sabi ko, mag-apply? Mag-apply sa Sabi ko, pwede ba akong mag-apply? Sabi ko, mag-apply. Sabi ko, mag-apply. Yun yung manligaw. Tapos,
Sabi ko, saan ka mag-a-apply? Tapos biglang sinabi niya, parang ang tagal-tagal niya nagta-typing. Tagal ng typing. Diyos ko po, ang tagal-tagal mag-type, ang sasabihin lang naman sa'yo. Hindi kasi guys, kasi mga ubeng, alam niyo yung gusto mo nang i-send ba, i-delete mo ulit, yung nagdadalawang isip ka. Hindi, na-type ko na, sa'yo. Conversation ko ba? Hindi, delete ulit, delete. May type ko ulit, sa'yo. Akala ko tuloy ang haba delete. Akala ko ang haba nung sasabihin niya kung saan siya mag-a-apply. Hindi ako, nag-i-entay lang po ako. Walang dinidelete ko kasi nagdadalawang isip ako. Sabi ko sa kanya, saan ka ba mag-a-apply? Typing, ang tagal, ilang minuto bago ma-send. Tapos, nung nag-send na, siguro mga ilang minute, 3 minutes yata, 4 minutes. Nag-send. Maya lumabas na. Sa'yo. Sabi ko, alam niyo po ba nung nakita ko yung sa'yo, nung nabasa ko yung sa'yo, alam niyo po ba natawa ako? Sabi ko, ano ba to? Ang haba-haba ng typing, sa'yo lang pala sasabihin. Kasi nga, nagdalawang isip ako. So, yun, ano masabi mo nun? Nung sinabi ko, ay, sa akin, ang dami-dami mong, ang tagal-tagal mong mag-send, sa'yo lang naman pala sasabihin mo. Tapos wala sabi niya, ang reply niya, alam niyo po ba nakakainis pa sa kanya mag-reply, ang ikli niya mag-reply. Sasabihin niya lang. Sasabihin niya, ha. Wala ganun. Opo. Kinakabahan kasi ako. Sasabihin niya, ay. Alam niya, hindi ko alam yung sasabihin. Tapos sasabihin ko, ano bang gagawin mo? Nakain. Tapos sasabihin niya sa akin, asan ka po? Tapos sasabihin ko, andito ako, alam mo ba, ako ang haba-haba ng sinasabi ko. Sasabihin niya, okay. Ha. Kinakabahan kasi, hindi ko alam yung sasabihin ko, mga ubeng. So, yun, fast forward na ulit tayo. Ang nangyari niyan, edi pumayag na nga siyang manligaw ako. Hindi gusto ko kasing ikwento yung nung yung ewan ko, siguro nasaniban na yata siya ng na ikwento na sabihin na niya. Sabi niya, yun nga yung mag-a-apply daw siya, sabi niya sa'yo, sabi ko, manliligaw. Sinabi ko na, manliligaw ka. So, yun mga ubeng, edi nga, fast forward na. Tapos sinabi na niya, pwede po ba? Sabi ko, sige, pero pag nag-apply ka, dapat may resume ka. Tsaka sabi niya pipila. Kaya sabi ko, marami pala tong, parang maraming manliligaw. Ako, pinanghinaan na ako kasi malabo na. Sabi ko, kaya mo? Sabi ko, kaya ko. Mag-iintay ako. Sige, kaya ko. Ayun. Kasi na nga po, nung pumayag siya manligaw ako. Ibang pagpila ginagawa niya. Tumagal po mga ubeng ng 1 month. Ginagawa niya tuwing gabi. Tapos ikwento mo na yung part na sinagot mo na ako. Pero yung ginagawa niya muna kasi na tuwing gabi, lagi kami nagchat-chat na magkikita kami tuwing gabi sa labas. Meron kaming, tagpuan. Kaya kapag nakikita namin yung lugar na yun, lagi namin naaalala yun. Doon kami nag-umpisa, kumbaga doon. Yung tuwing gabi, magchat-chat siya. Nasabihin niya, ang tawag pa niya sa akin, ate, andito na po ako. Ate. Grabe. Samantala. Yung naiisip ko tuloy, ano ba to? Yung nanliligaw sa akin, ate, ang tawag sa akin. Pinupo pa ako. Siyempre, paggalang lang yun. Tapos, sabi ko, sige, lalabas ako. Tapos, kapag lalabas ako, lagi akong may hawak na stop toy. Ang hawak ko, yung paborito. Si Happy. Yung paborito kong stop toy, yung laging nakangiti. Kulay puti. Yun. Yan, hanggang ngayon, nandun pa rin sa akin. Binigay ko yun sa kanya Sa akin. Tapos, mga ilang months. Binigay niya sa akin yun nung sinagot niya na ako.
As mga ilang months na yon, gabi ulit yon. Akala ko magkikita na kami, hindi na pala kami magkikita. Kasi, alam niyo na, strict ang parents. Strict ang parents na masyado. Hindi na, kasi nung nakita kami nung tatay ko, nandun kami sa labas. Grabe ka ba ko nun mga ubing? Talagang, ko yun. Kita ako ng tatay ko dun sa labas Hindi ko alam kung saan ako susuot eh. Hinahanap pala ako ng tatay ko dun sa labas. Kasi actually, nagkakainan dun sa loob ng bahay. Ako tumakas lang ako. Kasi siya nasa labas daw siya. Andun daw po siya sa labas. Andito po ako sa labas, ate. Paglabas ko, dala-dala ko pa rin si Happy. Yun nga pala, pares po kasi kaming YFC, galing sa YFC, Youth for Christ. Ayan. Basta tuwing gabi, laging bago mag 12 o'clock, 11 or 10 pataas, lagi kaming magka-chat. Yun. Lagi kami magkakwentuhan sa chat. Tapos nakikita kami dun sa labas. Tapos yun nga po, ikwento mo na nung time na sinagot mo. Ayun. Fast forward na. Tapos, nung nag-fast forward na, di ba di na kami nagkikita? Sabi niya nga, sayang naman, di na tayo na ulit nagkikita. Kasi nga natakot ako. Sabi, baka mapagalitan. Baka mapagalitan. So, hinayaan ko, okay lang ako. Tapos, hanggang sa, mga ilang months, weeks naman. Months na nagkaka-chat. Di syempre, parang nagiging close na kasi kami. Kaso, ang tawag pa rin niya sa akin, ate. Ate. Imbis na ako kamustahin niya, si Happy ang kinakamusta niya. Yung stop toy. Tapos, nung gabi na October 31 yun. Yung gabi yun. October 31. October 31. Quarter to 12. Ayun, quarter to 12. Ayan. Quarter to, nasa kwarto ako. Ako din. Yakap-yakap ko pa yung si Happy. Quarter to 12, siguro mga 11:55, mga gano'n. Hindi naman. Grabe naman yun. 11:50. Sa ulo ko, loko. Naloko. Mga 11:25 hanggang magka-chat kami. Magka-chat kami. Naghahanda kasi ako na sabihin sa kanya eh. Kaso ako, gusto ko na talagang sabihin kasi syempre ako, nagkaka-feelings na ako. Ako naman parang may konting tuwa. Sabi ko, ay, balak ko nga, sasabihin ko na lang sa kanya, saktong 12. Para November. November 1. Para 1. Yun, November 1. So, naisip ko, only 1. October 31 na naman nun eh. Sabi ko, ay, sige, sa 12 o'clock ko na lang sasabihin. Kahit gustong-gusto ko nang sabihin, pinipigilan ko yung sarili ko. Ang ginagawa ko, nililibang ko na lang yung sarili ko sa chat. Hanggang sa mag-12. Hanggang sa mag-12 o'clock na November 1. Kasi diba sakto 12 a.m. November 1 na yun. Di magka-chat kami, Tinatanong ko siya kung inaantok na ba siya o ano. Hindi naman daw, hindi. Ay, alam mo ba ganito? Pero sa totoo lang mga beng, yung time na yun, ako'y inaantok na. Pero pag tinatanong ko siya na, uy, baka inaantok ka na ha? Sabi ko, hindi. Sabi niya, hindi pa po, ate. Ganon. Kahit ako, natatawa pa rin akong natawag niya akong ate. Tapos nung eto, pagdating ng 11:55, sabi ko, ayan, ilang minutes na lang. Sabi ko, ay, alam mo ba may sasabihin ako sa'yo? Tapos sabi niya, ano po yun, ate? Sabi ko, alam mo ba yung si Happy, may gusto ng ibang mapuntahan din. Gusto mapuntahan? Sabi ko, ay, tapos sabi niya, ay, bakit? Nasira na ba? Ko, hindi. Naayos ko na naman. Iniiba ko yung ilan na? 11, mga 11:58. Ko, ayan na, malapit na. Sabi ko,
ang tawag ko sa kanya, JR. Tawag niya sa akin, ate. Tapos, sabi ko, JR, may sasabihin ako sa'yo. Sabi niya, ano yun tungkol kay Happy? Sabi ko, hindi. May sasabihin na talaga ako sa'yo. Tapos, sabi niya, ano po yun nga, ate? Tapos, eto, sakto, 11:59. Binibilang ko pa yun. Kasi syempre, seconds. Seconds. Ilang seconds na lang. Binibilangan ko. May tinapat pa akong, parang, mga timer. Tinatapat ko kasi okay. Pag saktong eto kasi, pagkasaktong biglang nag-12, sabi ko, ano yun, oo na. Sabi niya, hindi ko na-gets yun, mga beng. Sabi niya, ha? Sabi niya, ha? Ano, oo na? Oo na. Nag-send pa siya sa akin tatlong question mark. Ako, tawa ako ng tawa. Sabi ko, oo na nga. Tapos sabi niya, ha? Hindi ko talaga na-gets Tapos anong oo na nga? Tapos puro question mark. Sabi, ate, hindi ko talaga mag-gets. Sabi ko, ano ba yan? Ang slow mo naman. Sabi ko, yung pag-apply mo, oo na nga. Pasok ka na nga. Sabi ko, sige, oo na, tayo na. Tapos nung sinabi niya, ha? Sigurado ka ba dyan, ate? Tapos sabi ko, oo na nga, ayaw mo pa. Tapos sabi niya, sure nga. Tapos sabi ko, oo nga, tayo na nga. Tapos biglang nag-send na siya na puro heart. May mga tapos, syempre, eto mga beng, alas 12. Tapos sabi niya, nagtanong pa siya sa akin. Eto, natawa ako. Ate pa rin tawag niya. Sabi niya sa akin, ate, pwede na bang magsabi ng I love you? Sabi niya sa akin, ate, nga pala yung sabi ko. Ate, pwede na bang magsabi ng I love you? Sabi, abay, syempre, kaya nga, di ba tayo na nga? Kaya nga sinasagot na kita. Sabi niya, sure ka, baka kasi magalit kapag nagsabi ako ng I love you. Sabi ko, ay, ano ba yan? Tapos, sabi niya, sure ka ha, magsasend na ako ng I love you. Sabi ko, oo nga, sige na. I love you na ako. Tapos nag-send na. Fast forward na ulit tayo mga beng. Nung sinagot niya nga akong yun, alas 12, gusto ko sumigaw, kaso alas 12, natutulog na sa bahay. Nagtatalon nga ako sa sa higaan. Gusto kong tumakbo sa kalsada niya, alam niyo yun, nagsisigaw ng, yes! Oh, yes! Hindi ko naman magawa at alas 12 na. Mamaya mapagalitan ako. Saktong 12 Tapos unang date po namin mga beng sa Jollibee. Ayan, hindi ko makakalimutan yun. Unang date namin sa Jollibee. Tapos, nung nung nag-birthday siya ng 2019, mga obeng, fast forward na tayo. Kasi hindi raw siya nakaranas ng debut niya nung 2018. Kasi nga nagkasakit siya. So, alam niyo na, walang budget. Ngayon, syempre ako, medyo may ipon ako noon kasi nga natugtog ako. Ngayon, nagyakag ako ng mga tropa na tumugtog na banda. Sinurprise ko talaga siya. Ang daming handa, tas may mga bandang tumugtog. Walang Joy, nung sinagot ko yung walang stick, lahat ng tropa, sinabi niya na agad, oh, may girlfriend ako, may girlfriend ako. Ako. Tapos, ayun nga, sinurprise ko siya noong 2019. Kaso hindi pa kasi kami nagbablog noon, mga obeng. Nag-start pala po kami mag-vlog is 2020. Ayan. Na-decide namin mag-vlog kasi nga, pandemic, di ba noon, pandemic. So, sabi ko sa kanya, love, ano ba yan? Paano ba yan? Wala tayong kikitain. Ako, yung pagtugtog ko, wala talaga. Hindi na makatugtog kasi nga bawal lumabas. So, nag-decide kami dalawa na mag-vlog. Kaya ang naging unang content namin, mga obeng, puro challenge sa loob ng bahay. Puro mga nahihiya pa magsalita. Puro ano pa kami,
Ready na ba? Alam niyo yun na. Game na. Hindi pa magsalita. Iya pa kami magsalita. So, yun, 2020 kami nag-start. Sayang nga, kung maaga-aga kami nag-start mag-vlog noong mga 2019, kasi siya, nagte-taping pa po siya noon. Nag-e-extra siya sa mga movie. Eh, sinamahan ko pa naman sana siya nung yung grabe naging experience namin sa Quezon City. Ito kasi, ito naman na bad trip. Yun yung first time yata na bad trip ako sa kanya. Kasi ako, sanay ako maglakad. Ako hindi po. Mga ubeng, grabe nilakad namin. May 2 oras yata. Kami ng nanay ko sa kanya. Sabi niya, JR, ikaw na bahala kay Pata. Taping po yan sa Quezon City. Ang kasama niya sa taping si Sir Jerry Crabal. Grabe. Napakaputi. Sabi ng nanay ko sa kanya, JR, ikaw na bahala kay Pata. Sabi niya, opo, tita. Pauwi na kami. Naglalakad na kami pauwi pa kasi sasakay kami ng bus. Ang layo nung nilakad na. Naglalakad. So, ay mo, maya gaganon siya, gaganon. So, na po yung sabihin niya sa akin, Love, pahinga tayo. Pagod na ako. Ano ba yan? Kanina pa tayo naglalakad, hindi ako napapagod. Ikaw wala stick kanina. Dinaanan pa po namin yung bahay ni Pinoy Big Brother House. Dumaan pa kami sa nadaanan namin. Big Brother House. Pati yung Will Tower ni Kuya Will, nakita rin namin nadaanan. Pati yung GMA nakita namin. Malayo-layo na yun doon, pero nadaanan natin yun, naglakad tayo. Yun yung naging experience namin. Sayang kung nagbablog kami, saya sana nun. Ayun yung bisit na ako sa kanya. Ayun mga beng, fast forward na po sa ngayong taon to. So, last March po kami lumipat dito sa aming bahay. March lang. After po ng birthday ko, lumipat na kami dito. Pero hindi pa siya tapos, hindi pa siya tapos, pero lumipat na kami kasi nangupahan din kami ni Patricia. Medyo syempre mahirap mangupahan. Nagtrabaho siya noon dati sa laundry shop. Tapos, ayun nga, nagka-problema, inatake siya. So, tinanggal din siya doon. So, ngayon, lumipat na po kami dito. So, April, May, June, July, August, September. So, 7 months na po kami dito sa aming bahay. So, ito po, first time namin magkasama ng Christmas and New Year. Ngayong Christmas and New Year. So, dito sa aming bahay. Ayan. Tapos, magpa 5 years na po kami sa November 1. Ayan. So, Malama! ang ganda ng aming anniversary, no? November 1. So, wala pa po kaming plano mga ubeng kung ano pong gagawin namin sa November 1 kasi inuuna ko po talaga yung paggastos yung gamot niya po. Yung po inuuna ko. Kasi nga po, sa mga hindi po nakakaalam, meron po siyang karamdaman na epilepsy. Kaya sa tuwing nagkakapera po kami, ako nagkakapera, nakakatugtog, ganyan, inuuna ko po yung gamot niya. Pag nakauna na po namin yung gamot niya, at nakakahinga na po ako ng maluwag na. So yun, makakabili na kami ng kung ano yung gusto niya. Anong pagkain, prutas, yung mga binilin sa kanya ng doktor, mga prutas na bawal, yan. Tapos, pinapakain ko ng gulay, ayan. So, ayan umano na nga ulit siya, tumaba na ulit, nagkalaman na yung pisngi niya. Kasi nga, kain na siya ng gulay, tapos natutulog na ng tama, nakakainom sa oras, ayan. So, awa ng Diyos po, ito po, nakakaraos naman po. So, yun nga, magpa 5 years na po kami sa November 1. Si Patricia po, kabe-birthday lang nung October 10, ayan. So, nagtatanong siya po is 23, ako po 35, ayan. Tapos, wala pa po nga kaming plano sa November 1 kasi alam nyo na wala pa kaming budget. So, hindi namin alam kung saan namin i-celebrate yung aming 5 years, 5th year anniversary. Pero malapit na. Malapit na kasi ano na ngayon, 19 na. So, hindi pa namin alam. So, 19. Kapag may dumating na blessings, kung meron may dumating na blessings, baka mag-celebrate kami kahit simpleng ano lang. May handa, maghahanda, ayan. So, grabe naman, handa naman. Or baka lumabas na lang kami ulit, gano'n. Mas gusto ko pang ganun. Yun. So, sa November 1, baka gano'n. Basta may dumating na blessing sa amin, ayan. Se-celebrate namin sa November 1. Ayun, mga obeng. Kaya, maraming salamat sa mga suporta nyo. Maraming salamat po sa lahat ng
sumusuporta po sa amin, sabi yung ko, lagi wait lang. nag-aabang ng vlog. O sige, ano yung gusto mo sabihin? Hindi ko pa naman tinatapos yung vlog. Nagpapasalamat lang ako sa mga sumusuporta sa atin. Ay, nako. Hindi, pero may isa-share lang ako. Sige. Kasi syempre, 'di ba yung mga nangyayari kapag first day na naging kayo. 'Di ba? November 1. Kinaumagahan. Guys, promise ang kulit niya. Walang oras na hindi ring ng ring yung cellphone ko. Mayat maya, minuto, oras ring ng ring yung cellphone ko. Ang kulit niya po talaga, ang sarap-sarap ng tulog ko, biglang nagre-ring. Good morning, love. Message naman yun, hindi naman tawag. Kaya nga, sasabihin ko, ay, good morning po. Sasabihin niya, kumain ka na ba? Huwag ka magpagutom, ha? Ring lang ring yung cellphone ko. Yung gaganon ako, magbiring na naman. Ay, kumain ka na, kumain ka na, baka magutom ka. Asan ka ba? Nasa ano ka? Wala yun. Pagtapos kakain ako, minsan nga yung pag minsan, promise, eto sabihin ko, ewan ko lang kung di kayo matawa, may time talaga nun, yung taing-tain na po talaga ako, promise. Tatakbo na ako sa banyo, tapos biglang nag-ring yung cellphone ko. Tapos, sabi ko, pinapatay ko yung cellphone ko kasi tumatawag siya, kakamustahin kasi ako. Tapos tatakbo ako, magre-ring na naman. Pinapatay ko po talaga. Magre-ring na naman. Sinagot ko. Sabi ko, wait lang na, promise natatain ako. Sabi niya, ay, hindi mo naman sinabi. Tapos sabi ko, kasi kanina ka pa, sabi niya, kapag nag-text ka naman, pag nag-reply ka naman, maiintindihan ko naman. Di po ba, hindi ko alam. Sabi ko, kasi kanina ka pa, tapos ngayon, syempre ako, dala-dala ko pa rin yung cellphone ko. Nasa banyo ko, umiiri na ako lahat. Nagte-text. Buti hindi nahulog yung cellphone. Ganun. Yung sabi, natawa pa ako doon sa isang chat niya. Yung iring-iri na ako. Umiiri pa ako dahil alam niyo pa yung chat niya sa akin. Love, tapos ka na ba? Hindi ako tuloy, natawa ako. Sabi ko, wait lang, malapit na ako matapos. Tapos sabi ko sa kanya, huwag ka magpatawa, baka kasi mabitawan ko. Sabi niya, ay, nasa banyo ka ba? Sabi ko, kanina pa nga, iri pa nga ako ng iri dito, parang tinitibi ako yun. Sabi niya, ay, ayun, tapos na ako, sabi ko sa kanya, love, tapos na. Sabi niya, ang sagot niya pa sa akin, success? Kaya ang haba-haba na ng vlog natin, mag-iisang oras na tayo. Ayun. So, yun yung shinare na. Basta sa mga ilang weeks na yun, ang kulit. Ito lang po mga beng, gusto lang namin i-share sa text. Sa lahat ng sa mga hindi po naniniwala sa relationship namin, kesyo for content lang daw po kami. Kayo na po ang bahala doon. Kung yun po yung paniniwala nyo, pero maglilimang taon na po kami. Meron po bang content na hindi po. Kaya lang, ang dami po, ito pa, hindi po namin masagot yung kailan kayo magpapakasal, kailan kayo magkaka-baby. Kasi po, mga beng, nag-iipon pa po kami. Tapos, ang isa pa, hindi pa po kasi totally tapos po yung bahay namin. So, gusto po namin muna matapos yung bahay. Pag natapos na yung bahay, iipon-ipon kami, and then tsaka kami magpa-plan na magpakasal. Promise po. Hindi naman po totally yung sinasabi niyo na parang yung nagkukunwari lang. Hindi naman po. Totoo nga lang po, ito, pag nag-aaway pa kami, ito ang ginagawa namin. Hindi po kami natutulog ng... Hindi ayos. Opo. Ganun. Kahit pa siya yung gumagawa ng paraan, lalambingin ako at lalambingin niya. Titigil. Yun, magpa 5 years na nga kami. Kaya, love, ito, pinapromise ko sa'yo. Wait lang, nakain ako. Kumakain ako kung ito may kinukut-kut-takot. Nahawakan mo kamay ko, yun ang pangkut-kut ko. Seryoso na nga, pinapromise ko sa'yo na
Yung pumagpatawa. Hindi. Ito na aalagaan kita hanggang kaya ko. Ayan. Kita pa yung buhok ng Kilikili. Hindi, I love you so much. Maraming salamat dumating ka sa buhay ko. Love you. Wait lang. Nakain ako. I love you. Nakain ako. Kaya pasensya ka na minsan kung minsan hindi tayo makalabas pag syempre alam mo naman, inuuna ko ang gamot mo. Alam mo, pinaka-papasensya ko sa'yo. Yung minsan pa matutulog ka, patulugin mo naman ako. Ang lakas mo minsan humilik. Sorry naman. Pag matutulog ka minsan, pag nakataas yung kilikili mo, nandiyan, promise ang bango minsan ng kilikili. Grabe siya. Yaya. Ang mga beng, maraming salamat sa mga nag-request. Sa mga nag-request po ng love story namin, ayan. Sa mga supporters namin, followers namin, ayan. Subscribers namin, maraming salamat po sa inyo. Sa mga nag-iintay lagi ng aming vlog, maraming salamat po. Sana wag po kayo magsawang sumuporta sa amin. Gagawin po namin lahat ng para kami makapag-vlog. Kaya nga, inulit po namin, pasensya na po kung ngayon na ulit kami nakapag-upload. Kasi nga, nagka-problema po yung wifi namin. Kaya, ayun, pasensya na po kayo. Halos 1 linggo kami hindi nakapag-upload. Ayun, maraming salamat po. Ikaw, baka mayroon kang gusto mo pasalamatan yung mga classmates mo dati. Gusto mo shout-out. Mga classmates mo nung high school, nung elementary, Hindi ko sila mabilang eh. Madami kasi. Basta Madami. Tsaka hindi ko na rin maalala kasi something. Gawa po kasi ng sakit niya, ng epilepsy niya. Siyempre, sa utak po yun. Meron siyang nakakalimutan niya na. Minsan, ganun. So, yun lang po. Maraming salamat mga obeng. Sa mga bago pa lang sa aming channel, ayan, don't forget to subscribe. Click the notification bell. Lagi ako nabubulol doon. The notification bell. Yan, para updated po kayo sa aming mga vlog, mga obeng. So, maraming salamat po mga obeng hanggang sa susunod na vlog. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po. Bye-bye. Takpan mo.